Ito mga sir, meron naman tayong gagawing PCX na 160. Itong PCX na ito mga sir, galing ito sa kasa. Pinull out ni sir kasi isang buwan na raw hindi pa nagagawa. At ang masaklap pa, pinagkakalas-kalas yata ito. Tapos pinull out ni sir, walang langis. Tapos itatry natin kasi ang problema kasi ito mga sir, malagatik lang daw. Tapos pinabibili si sir ng sigunyal. Kung lagatik, wala dapat yan sa sigunyal. Ito yung battery natin tinanggal para hindi daw pa startin. Ito ulit yan. Kasi balik mo yung battery. Na-stock ito ng isang buwan sa kasa. Ito hindi na binalik sa tambutso ito. Si Logitech daw yung issue nito mga sir. Tapos ang ginawa, pinagkakalas yung makina. At nung pinalout ni sir, ayan, pinagbabalik. Kaso hindi natin alam kung baka mamaya hindi na naka-timing yung makina ni sir. Isa pa, so isa sa number 1. Pagka ipupull out niya yung unit, yung mekaniko, balik ng balik yan kasi ipupull out na. Ito yung pinakamirat yan. Lalo pagka paandarin natin, tapos hindi siya naka-timing, maaring mag-umpog yung piston saka valvula. Siguro pag-iwalay na lang natin ito. Iwalay na natin paandarin. Oo, pag-iwalay na lang natin. Baka kasi tumukod pa. Tapos ito yung yung quotation galing sa ito. Di natin pakita yung pangalan. Yan, lahat yan binabibili. Kasama yung crankshaft. Yung crankshaft mga sir, lagutok dapat, hindi siya Logitech. Yan, pag-iwalay muna natin yan kasi ito mga sir, kapag nagkalas tayo ng flarings, mag-i-start tayo sa likod. Flarings muna sa likod, saka bago dito sa harap. Si PCX kasi mga sir, obligadong tatanggalin natin yung socket dito sa may computer box. Hindi siya tulad ni ADB, PCX 150 at si Click ADB saka PCX 150. Kahit hindi mo natanggalin yung flaring sa harap niya, okay lang. Kaso si PCX, obligado tatanggalin mo yung isang side dito kasi andito yung yung wire nung stator natin. Si stator kasi ito mga sir, hindi mo siya mapapalabas ng parang sa Honda Click o sa PCX na 150 pala. Kaya paghiwalay muna natin. Ito mga sir, yung itsura niya kapag paghihiwalay natin yung makina sa chassis. Dito sa kabilang side na to, hindi na natin tinanggal kasi wala naman tayong tatanggaling wire dyan. Dito lang tayo nagkalas sa may bandang kanan. At ito yung ating tinanggal. Ito yung socket ng stator natin papuntang ECU natin. Yan, papunta yan doon. Kaya tinanggal natin yung isang side dyan. Kasi hindi natin may palabas to yan dyan. Kaya obligado tinanggal natin yung flarings. At kailangan i-double check yung maayos kasi meron tong mga sensor socket na to na nakakunik yan dito. At tanggalin nyo lang yung dalawang shock. Tapos meron pang tuloy nyo rito saka dyan, lagi isa yan, mapag-ihiwalay na natin yung makina sa yung chassis. Okay, pag-iwalay muna natin ito. Okay, ito na yung mga sir, pag-iwalay na natin. At kakalasin muna natin yung ulo bago tayo magbiyak ng makina. I-check muna natin kung may tama yung sigunyal. Kasi kung Logitech, dapat nasa ibabaw lang siya, hindi siya nasa ilalim. Pero double check pa rin natin kasi galing sa sa kasa, hindi natin alam kung ano yung ginawa dito. Ito yung kanyang magneto mga sir. Yan, sobrang kalawang kaya napaka-importante kapag nailinisan din yung magneto natin. Yan mga sir, wala nang kalangis-langis yung sa ibabaw niya. Sayad to. Sayad. Baka yung kalawang. Kahit di mo na timing yan.
Mamaya mo na. Kakalasin naman na yun. Yan, ito yung water pump ni PCX 160. Huwag na yan. Hindi na yung karatong dito. Yan. Tapos, kuhanin mo na lang. Sungutin mo na. Dito. Sungkit kayo dito. Yan, ito yung water pump niya. Tapos yung o-ring niya, hindi na naibalik ng maayos. Ito. Pinipit na siya. Lumubo na. Kasi kapag ganito, lumubo na siya, hindi mo na pwedeng ibalik yan. Kasi pag pinilitin mo pa yan dyan, pupunit na to. O di kaya, gaganyan. Tatabingin na siya. Yung isa, pinilit, napunit. Yan. Kapag, palit yan, matik mga sir dapat. Yan. So, tatanggal itong cylinder head. Size 4 yan, yung tunnel nito. Same lang din sa sa mga click. Yan, hindi na natin pinaikot kasi baka mamaya hindi na naibalik ng tama yung timing nito. Baka kasi bumaloktot pa yung yung sigun yung kon pala. Valvula. Yan, tapos lahat ng stud natin maluluwag na. Hindi na binalik na maayos. Kaya hindi natin pwedeng papandarin sana natin. Kaso naisip ko nga lang baka mamaya hindi naka-timing yung yung cams natin saka dito sa magneto. Baka mamaya magsalubong yung piston saka yung valvula. Bumaluktot pa. Tapos yung tapos nagaling mo itong ito. Hindi, kahit mamaya na yan, malalaglag naman na yung niyan. Iba yung tensioner nito kaysa ADB PCX 150. Buti mo na. Ito na maya. Naya ka pa eh. Yung gasket. Yan, nakatado na walang langis. Check mo ngayon may tama. Gas-gas. Gas-gas mo. Suot naman natin yung trunk, yung swing arms. Kasi pag biyakin na natin para ma-check yung pinakaloob. Okay, ito pag-iwan na natin yung crankcase nito mga sir para makita natin yung lagay nung yung sigunyal natin, pati yung lagay nung gumagawa. Okay ka lang dyan, Apo lang? Tingiti din pag may time. Ayan, dito natin makikita yung sigunyal niya kung may problema. Pero yung block niya may gas-gas na. Sama to? Sama yan. Oo. Yan, sama yan. Mukhang matagal ito na wala nang langis. Hiniwalay na rin ba to? Hiniwalay na rin to? Ayan. Hindi vitamin. Ganyan lang siya. Ganito lang. Oo. Nakalagay ang vitamin ba yan? Yan. Kasi nakita ko sa kasa, ang ganyan lang siya. Hiniwalay. Ito mga sara, iba yung sigunyal bearing ni PCX
Knuckle bearing na siya. Ganito yung bearing niya. Ano ba dyan? Sakit lang. Kaya pagkakalam ko, matagal din itong masira. Okay, tagalin natin ito. Para makita natin kung may problema. Okay, tagalin mo. Yan, dito mga sara, bago nyo ito, tagalin ito. Mayroon pang lock dito. Yung lock ng bearing ngayon nandito. Tanggalin mo to. Yan, tanggalan natin yung yung signal niya. Check yung signal niya mga sir, okay naman. Yung sa bearing, ayun, palit po tayo dyan. Yung signal bearing na yan. Medyo may play na rin siya. Tapos napansin ko rin dito sa piston niya, meron na rin siyang problema. Yung piston pin. Tapos check din natin yung rocker arm. Pero yung signal, okay pa yan. Connecting rod, okay. Piston pin, piston na yan, palitin. Saka yung bearing dito. Kasi masyado ng may play. Maluwag na. Mga sir, tinatanggal natin yung valve spring. Tapos ito yung rocker arm. Check din natin yung roller niya kasi isa rin ito sa mga nagpapaingay yung lagitik. So ito, kita naman sa itsura ng rocker arm niya mga sir. Makinis. Actually ko na rin to, okay na okay pa. Yung na lang, valve guide na lang. Walang tray. Wala. Yan, ito mga sir, mayroon siyang play. Isa rin to sa mga napapalagitik. Ayan, malaki na ito. Yan. Basta. Ito, wala. Yung exhaust na isa, mayroon ng problema, maluwag na rin. Kasi, dapat ito rin sa, kapag ka nagkakalas tayo ng makina, napaka-importante na chine-check yung play nito. Yung play niya dapat mga sir, yung pag ito, goods to. Isa. Goods. Ito lang yung isa. May isang gumagalaw. Yan, isa rin to sa sa nagpapaingay. Yung check mo rin yung rocker arm niya. Ay yung pala yung yung camshaft. Ito ba yung check natin yung camshaft niya mga sir. Okay naman yung camshaft niya. Wala naman siyang gaspang yung bearing at wala rin alog. Goods na goods pa. Mga nakita na lang natin yung piston pin, block, tapos yung yung valve guide. Siyempre yung mga oil seal, mga o-ring, matic yan ang pinapalitan dapat. Yan, ito yung mga ipapagawa natin mga sir. Isang valve guide, bibili tayo ng piston pin, block, piston ring, saka itong bearing. Kaso hindi pares ng side bearing niya ni EDB 150, PCX 150 magkaiba. Ito mayroon siyang kanal dito. Parang may lock pa ito sa loob ng sigunyal. Ay ito sa crankcase natin. Yung tinanggal natin na dalawang tornilyo. Okay. Gawin mo natin yung machine shop to.